So hi guys, so welcome back again on this channel. So nakita nyo naman na sa title na mag-install naman tayo ng Lineage OS or yung custom firmware sa Samsung Galaxy Note 3 since ang Samsung Galaxy Note 3 ay nirelease way back 2012. Ayan, first things first, punta tayo sa settings about device and ilolocate natin kung ano yung model number. Yan sa akin, SMN9005. So yan pinakamahalagang procedure na gagawin natin bago i-start ang process. Okay, punta tayo sa Google Chrome ng laptop natin. Yan. And i-search natin TWRP for Samsung. Ayan. And itatype nyo yung model number ng phone. Yung N9005. Ayan. So mahalaga yan. Then click yung enter. Ayan. So pinaka first na gagawin natin is yung twrp.me. Yan. Yan yun. So again, maraming model dyan ng Samsung Galaxy Note 3. Ayan. Sobrang dami. So, pipiliin nyo dyan yung SMN9005 since yun ang model number ng phone. Ayan. It depends sa inyo yan kung ano model yung Samsung Galaxy Note 3 na meron kayo. Ayan. Since N9005 yung akin, ayan. Again, ang i-install, i-download natin ay yung merong TAR sa dulo. .TAR. Hindi yung IMG kasi yung IMG sa ibang procedure yun. Ang i-download natin ay yung .TAR. So, tulad niyan. So, click lang natin ang download button. And automatic na siya magda-download. So, next ay i-download natin is yung installer. Yung Samsung Odin tool. O yung Odin download. Ilalagay ko naman yan sa baba kung ano yung link na pinag-downloadan ko para isang click nyo lang mada-download nyo na siya. So, any version ng Samsung Odin tool is pwede siya. Pero, ang ginamit ko siya sa video na yan is yung 3.09 since dyan na ako nasanay. Ayan. Tapos, ito-download nyo lang. So, ayan. So, yun lang ang kailangan natin i-download sa laptop. And wala na tayong kailangan iba pang i-download. Ayan. So, punta tayo sa file manager ng laptop. Ayan. I-delete natin yung isa since na doble yung pindot ko. So, yan lang, dalawa na yan. So, i-extract na natin yung Odin file. Ayan. Yan kasi yung tool na gagamitin natin para ma-install natin yung TWRP recovery mode. Kasi sabi ko nga, hindi naman natin ma-install yung custom firmware kapag hindi TWRP yung recovery mode. Ayan. So, ang gagawin natin is i-shutdown lang natin yung phone. Yan. Pa-power off lang natin siya. So, ayan. Pupunta lang natin siya sa download mode by pressing lock button, volume button, at yung volume down button. I mean, volume down button, lock button, tsaka home button ng sabay-sabay. Pipindutin natin siya ng sabay-sabay. So, hindi ko na ikakat yung video para dire-diretso na rin. Ayan. Pindutin natin yung volume down button, lock button, and home button ng sabay-sabay. Ayan. So, kapag ganyan na lumabas, meaning napindot nyo ng sabay-sabay, pero kapag hindi ganyan na lumabas at lumabas yung Samsung logo, ulitin yung procedure. Tanggalin yung battery din ulitin. So, ayan. So, bago kayo pipindot ng kahit ano, i-plug in nyo muna yung device sa laptop or computer. Tulad yan. Plug in nyo siya sa laptop. Ayan. And kung makikita nyo, wala pang nakasulat na added sa message box, diba? Click nyo yung AP. Then, select nyo yung twrp.tar na da-download natin. Then, click nyo yung volume up button to continue. Ayan. So, kapag na-click nyo yung volume up button, dapat merong lalabas na added. Kapag walang lumabas na added, ibig sabihin, merong failure. So, kailangan ulitin. Since may added na nakalabas, pwede nang i-click yung start. Kapag pinindot yung start, make sure na lalabas yung reset. Ayan. Make sure na reset yung lalabas. Kapag reset ang lumabas, meaning to say success yung procedure. Pero kapag hindi reset ang lumabas, ibig sabihin ulitin yung merong mali. Pwedeng incompatible yung na-download yung na twrp.tar. Since success naman, proceed na tayo sa next. Next naman, ito testing natin kung gumagana ba talaga yung TWRP. So, in this procedure, ang gagawin naman natin, i-shutdown yung phone. Tapos, volume up naman, power button and home button yung sabay-sabay. Lock button, volume up, and home button. Dapat may lalabas na recovery mode booting tulad niyan.
So kapag ganyan lumabas, ibig sabihin success yung procedure. Ayan. TWRP installed na siya. So yan, so pwede na tayo mag-proceed sa pag-i-install ng custom ROM o yung custom firmware na ilalagay natin sa phone na yan. Yan, so ready na yan. So in this procedure, gagawin ko muna is i-reboot ko muna yung phone para ma-refresh din siya. So next procedure naman natin is, again, kailangan nating i-check yung about device. Ayan. Inulit ko lang yung procedure para hindi kayo malito. Ayan. Sa SMN9005 yung model number ng Samsung Galaxy Note 3 na meron ako. So yan yung, again, yan yung pinaka-importante, yung model number. Yan. Yan yung pinaka-importante. Yung SMN9005. So mag-proceed na tayo dito sa laptop. So ang isa-search naman natin is, yan. Huwag kayo mag-alala, ilalagay ko dyan sa baba yung link. Lineage OS for Samsung N9005. So hindi yan sponsored ng Android file host, pero sinama ko dyan kasi nandyan yung lahat ng kailangan natin. So, ito download natin yung Lineage OS. Ang napili kong version ng Lineage OS ay ayan, yung may N9005. Maraming choices yan, pero nag-stick ako sa Lineage 15.1. Yan palang Lineage 15.1 is Android 7.0 Nougat siya. Yan, ita-download lang natin yan. So, yun. Yan, ita-download lang natin siya. Ayan, click here to start download. Ayan, click here. So yan, hindi ko kinat yung video para sunod-sunod ang procedure. And yan, ita-download lang natin siya. So medyo matagal yan, it depends sa wifi connection. Pero since medyo mabilis naman yung wifi, so yan, sandali ko lang siya na-download. Yan. So ang next naman na gagawin natin is, wait lang. Make sure na hindi magpo-post yung ano. Yan. Next naman na ida-download natin is yung GApps na tinatawag. GApps meaning Google Apps para magkaroon ng Google function yung phone. Kasi pag nag-install tayo ng custom firmware at hindi tayo naglagay ng Google Apps, wala siyang Google functionality or Google Play Store functionality. So since yung phone is na-release way back 2012, platform is ARM. Since yung Android version na napili natin is Android 7.1, yung Lineage 15.1 kasi is Android 7 siya. Ayan. So mag-proceed tayo dito sa Oreo ba siya? Ay sorry, Oreo pala ang 17.1, 16.1 pala yung ano. So yan, so correction is Android Oreo pala yung na-download natin, 8.0. Naka-indicate naman dyan sa baba kung ano yung need niya na gaps. So yun, so kahit mamali-mali ako dito, yan, masusundan nyo pa rin naman. Yan, Lineage 15.1, yan kasi yung mga nakalagay, hindi naka-indicate yung Android version. So nasa-search naman yan, pwede nyo siyang i-search. So yan, so na-download na natin yung dalawang file na kailangan. Ang gagawin natin is, ililipat na natin siya sa phone. Since wala akong memory card, so hindi ko siya ma-install as clean install. So yan, ililipat, yan, i-plug in ko muna din, ipakita ko sa inyo. Sa last video natin, nag-clean install tayo sa Samsung Galaxy tablet, di ba? Yan, nag-clean install tayo ng Galaxy tablet. So correction is Android Oreo pala yung Lineage OS na ito-download natin. Hindi siya Android Nougat. Pati ako nagkamali na. Yan. I-move natin yan. Since wala tayong memory card, wala din ako available na memory card para sa procedure na yan. So i-move natin ang dalawa na yan sa internal storage. Ayan. I-move natin yan sa internal storage. So medyo matagal ang procedure na yan since then ipipaste lang natin yan dyan. So yan. So medyo mabilis naman pala, hindi natin siya kailangan putulin, no? Yung bilis pala ng transfer, nakadepende din sa sa USB cord na meron kayo. Napansin ko lang yun. Ayan, so kapag na-move na yan, yung dalawang yan is ready na. So yan, mag-proceed na tayo sa cellphone. Yan, pwede na natin siyang i-unplug. So bago natin i-shutdown and magsayang ng oras is, tignan muna natin yung file manager kung nandun ba talaga yung file na kailangan natin. Since nandiyan naman yung dalawang yan, yan.
ipapakita ko sa inyo. So, ready na yan. So, pwede na siyang i-shutdown. Power off. Ayan. So, in this procedure, pagsasabayin ulit natin na pindutin yung volume up, yung lock button and home button ng sabay-sabay. Tulad yun. Make sure na lalabas yung recovery booting na nakasulat sa taas. Ayan. So, yan ang TWRP. So, pindutin nyo muna yung wipe. So, yan. Isa-select nyo lahat yan except the internal storage kasi wala tayong memory card di ba? Kapag meron sana tayong memory card and nandun yung file, pwede nyo i-select yung internal storage. So, meaning to say, may install nyo siya ng clean install. Since wala tayong memory card, no choice. So, ililive natin as blank yung internal storage. Then, mag-proceed na tayo sa install. Then, una natin isa-select yung Lineage 15.1. Ayan. So, hintay lang natin siyang matapos. Ayan. Hintay lang natin matapos yung loading. So, medyo may katagalan yan. Ayan. So, after nyan, so hindi pa tapos, click back, then yung gaps naman, open gaps. Again, isa-select yung sa platform yung ARM kapag yung device nyo is ni-release way back 2013 and below. Yun. Yan, since lumabas na yung open gaps, kasi kapag mali yung gaps na na-download natin, hindi naman lalabas yung malaking logo ng open gaps na yan. Since lumabas, meaning to say, tama. Yan. I recommend na iselect nyo yung Pico instead of stock dun sa may opengaps.org. Kasi ang gusto lang naman natin is makuha natin yung Google Play Store functionality. Yun lang naman. So, it depends pa rin sa inyo. Next naman, don't forget na i-wipe yung cache para ma-refresh yung device. Then, last na gagawin is yan, i-factory reset natin since wala tayong wala tayong SD card Yan, then click na yung reboot. So yan, so makikita nyo meron ng set warranty bit kernel. So meaning to say, kapag ginawa nyo yan sa phone na ongoing warranty, yung warranty is probably void na siya. So yun. So hintayin nyo lang mag-boot. So yan na yung boot animation ng Lineage OS. So meaning to say, success. So in first boot, 10 minutes and above. So yan, so shortcut. Set up natin para makita natin kung gumagana ba talaga na maayos. So, yan. Then, select natin yung name. Click next. Yan. So, Google Services. So, yan. Hindi ko sabing gayahin yan. Pero kapag ako kasi nagsiset up, mini-make sure ko na naka-turn off lahat yan. Kasi ayaw ko na may mga nag-i-email sa akin regarding sa mga Google updates. Kasi, magulo. So, yan na yung mismong phone. Yan, success na siya. So, thank you so much for watching this video. Wait lang, i-testing muna natin siya. Yan. Tingnan natin yung system and about. Ayan. Android 8.1.0. Kapag Lineage 14.1 pala, yun pala yung Android Nougat. Pero, since Lineage OS 15.1 ang tinownload ko, and gusto ko medyo bago na rin. Or medyo latest na rin. So, Oreo yung download natin. Android 8.0 Oreo. Yan. So, kung makikita nyo, sa file manager, nandyan yung mga apps na download, nandyan yung laman ng internal storage. Kasi nga, wala naman tayong memory card, so hindi natin ma-clean install or hindi natin ma-reformat yung internal. So, kapag ginawa natin yun, edi na-delete natin yung na-delete natin yung file na na-download natin na needed for installation. So, yun. So, kaya mas okay pa rin na merong SD card. Pero, nakita nyo naman, kahit walang SD card, na-install din siya or may install rin siya ng maayos. So yun, thanks for watching.